Hello, Mami Go, Mami Ga. Nandito ako ngayon sa Ezekiel. Ezekiel. Babasahin ko lang sa inyo, Ezekiel 21. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, sa Jerusalem ka naman humarap at magpahayag laban sa mga dambana at bigyan babala ang Israel. Sabihin mo, ganito ang sabi ni Yahweh, ako ay laban sa iyo, bubunutin ko ang aking tabak at papatayin ang masama't mabuti. Ang pagbunot ko nito ay laban sa lahat ng tao, mula sa timog hanggang sa hilaga. Sa pamamagitan nito'y makikilala ng lahat na akong si Yahweh, ang nagbunot ng tabak, at hindi ko ito isusuksok uli. Kaya, tao, manangis kang walang tigil. At iparinig mo sa kanila kapag itinanong nila kung bakit ka nananaghoy. Sabihin mong dahil sa balitang iyong narinig kapag ito'y nagkatotoo, paghaharian ng takot ang lahat ng tao. Mangangalay ang lahat ng kamay, panghihinaan sila ng loob, at mangangalog ang lahat ng tuhod. Dumating na ang panahon at ngayon na. Ito pa sa 11. Ang tabak nga ay pinakintab upang gamitin ito'y pinatalim para ibigay sa kamay ng berdugo. Amen. Ito sa 11, nag-ano dito sa 11. Nandito yung ano ko sa babasahin ko kaya itong ano. So, 8. Sinabi pa sa akin ni Yahweh sa 8, tao, sabihin mo sa kanila ang tabak ay inihasa na at pinakintab. Pinatalim ito upang ipamatay ng walang puknat. Pinakintab upang kumislap na parang kidlat. Walang makahadlang dito pagkat di ninyo dinidinig ang payo. Kasi kayo nakikinig, no? Hindi kayo nakikinig. Ito. Tapos yung sa 11. Ang tabak ay may pinakintab ng gamitin. Ito'y panatilihin para ibigay sa kamay ng berdugo. Managoy ka, tao. Ang tabak na ito'y gagamitin sa aking bayan at sa kanyang mga pinuno. Sila ay papatayin kasama ng buong bayan. Kaya malumbay ka. Susubukin ko ang aking bayan at kapag di na sila nagsisi, ang lahat ng ito'y mangyayari sa kanila. Tao, magpahayag ka sa kanila, pumalakpak ka at paulit-ulit na iwas-iwas ang tabak. Ang tabak na ito'y mapatay, naghahasik ng sindak at pumupuksa. Sa gayon, mababagabag ang kanilang kalooban at marami sa kanila ang mabubuwal. Binabalaan ko sila sa pamamagitan ng tabak na ang kislap ay tulad ng kidlat. Handa itong mamuksa. Itataga ito ng kaliwat kanan, magkabila-kabila. Papalakpak din ako para mapawi ang matindi kong puot. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Amen. Nag-react yung Holy Spirit ko dito sa sa 13. Kapag di sila nagsisi, ang lahat nang ito'y mangyayari sa kanila. Tapos dito sa 11, ito'y pinatalim para ibigay sa kamay ng berdugo, yung nasa 11, at saka ditong pinakintab. Ang tabak ay inihasa na at pinakintab. Pinakintab doon, no? Doon yung Holy Spirit ko sa 11. Tapos nag-react siya dito sa pinakintab at dito sa sa 13. Pag di sila nagsisi, ako po, kailangan talaga tayong magbago. Kailangan pa tayo gusto nyo pa padalan tayo ng kaparusahan ng Panginoon. May Panginoon tayong nasa langit. Kaya doon tayo sumangguni para ma-solve na yung mga problema natin. Isanggunin natin doon lahat sa Kanya, sa Panginoon. Ayun, katugunan ng Panginoon doon sa mga, sa timog at hilaga. Timog at hilaga, dahil nagkakagulo sila ngayon. Kaya ito, binigay sa akin ngayon. Kailangan dapat magsisi.
Tignan mo, itataga ito ng kaliwat kanan magkabi-kabila. Tapos, maano ang Panginoon. Papalakpak din ako para mapawi ang matindi kong puot. Dahil napupuot na nga ang Panginoon sa kasamaan ng mundo, kasamaan ng tao. Kaliwat kanan ng kasamaan. Tawag dyan, nagganti-gantihan. Kaya ito, walang naging mababang loob. Wala. Puro ganti-gantihan. Dapat hindi ganun. Dapat tayong unawain natin ang ating mga nasasakupan. Isipan natin kung paano gawing resolba. Hindi yung mag-away-away, hindi yung ayan, ito tuloy binigay sa akin ngayon, pinabasa sa akin yung nasa Ezekiel 21. Doon to sa Timog at saka Hilaga. Timog, Hilaga, saan yun? Doon sa may gera ngayon. Ito binigay sa akin, ang tabak ay pinakintab. At hindi ito isusuktok muli kay nakaano lang, nakasulat tayo, nabunot ng tabak at hindi ko ito isusuksok uli. Kasi nga, tumigil na kayo dyan mga tao, tigilan nyo yan, panalangin nyo lang ang bayan nyo maghilom, dahil hindi tama ang ginagawa natin, hindi tama. Huwag pairalin ang init ng ulo. Kaya mangyayari talaga yung gusto ng nakasulat dito sa Bible. Pag hindi natin to agapan, yung mga para sa bawat bansa, pag hindi tayo nagbabago, talagang mangyayari ang mga nakasulat dito. Pwede namang agapan yan kung tayo magbago, wala. Hindi tayo nagbabago, hindi ganti ng ganti, wala namang mapapala. Pinapatay mo yung kapwa-tao mo sa mga ganyang sandata. Kaya ng Panginoon nagpadala ng mensahe para sa inyo dyan, sa antong lugar na to. Salamat po sa inyong pakikinig, mga gwapo-gwapa, miga-miga, at syempre sa Panginoon na nagbigay nitong mensahe ngayon sa akin. Binigay niya to sa akin talaga ngayon, Tapos yung Holy Spirit dito sa 11 tapos nag-react siya dito sa pinakintab at saka dito sa 13. Kapag di sila nagsisi, ang lahat ng ito ay mangyayari sa kanila. Kailangan nating magsisi, magbago tayo. Dahil ginagamit tayo lahat ng kalaban ng Panginoon para malinlang, para mag-away-away, para magkagulo-gulo. Wala. Matitigas ang ating mga ulo. Kaya kahit matanda na, ito na. Nangyayari talaga ang mga ito. Kung hindi tayo magsisi, magbago, iwaksin na natin ang lahat ng kasamaan, baguhin na natin, tanggapin natin ang Panginoon dahil yan ang paraan ng Panginoon. May biyaya siyang ang biyaya na napakaganda. Ang sumasa akin kailanman ay hindi mamamatay. Di ba? Nakasulat yun dun sa Juan. Ang nananangan sa aral ko yung mga nananangan sa kasulatan ng Panginoon at isinasabuhay ay kailanman hindi na mamatay. Kahit patayin nyo ng patayin, hindi talaga mamamatay. Di ba? Kaya dapat na tayong magsisi. Nakasulat dito, nag-react talaga dito sa magsisisi na kayo. Wala kailan pa magsisi. Kaya napapatupad tuloy yung mga nakasulat ditong iba. Nakasulat. Pwede namang hindi yan mapatupad kung agapan natin, kung tayo magbago, kung hindi natin sila lulusubin, kung hindi natin. Ang pagpipigil lang talaga sa ating mga sarili ang solusyon. At pananampalataya sa Panginoon. Magpakambaba tayong huwag matuloy yung mga ganyang gawain, mga ganyang paghiganti. Kasi pag naghiganti ka, talagang lahat wasak ang mundo natin. At mangyayari talaga ang lahat ng nakasulat dito kung hindi tayo magsisisi. Pagsisi na tayong lahat dahil may mga tamang pag-iisip naman tayo.
Ginagamit lang tayo ng kalaban ng Panginoon. Sinumpa tayo, kaya tayo nag-away-away, naglaban-laban, dahil nga, madali tayong gamitin ng kalaban ng Panginoon dahil mahina ang ating mga loob. Kaya mapupusok. Ginagamit talaga tayo ng dyablo para magkakagulo-gulo tayong lahat. Kung gusto nyo ng ganyang kaguluhan, kayo na lang. Kayo na lang kung yan ang gusto nyo. Ayaw nyong magbago, damay nyo pa yung mga kababayan nyo. Tingnan mo. Dinadamay nyo yung mga kamag-anak nyo, mahal sa buhay, mga kababayan. Lahat ng tao dyan sa inyo, dinadamay nyo lahat. Imbis na magsikap tayo araw-araw na magsaya, yan ang gusto ng Panginoon sa atin, maging magalak tayo araw-araw. Malaya tayong mamuhay. Kasi nagpasakop tayo, nagpapabilanggo tayo sa kalaban ng Panginoon. Kaya yung kaisipan natin ginagamit ng Panginoon, hindi, nag-trigger, ayan. Ginamit talaga tayo ng husto. Nagpapagamit naman tayo, kaya ayan, walang kapayapaan. Dapat kapayapaan ang ating pairalin sa bawat bansa, buong mundo. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Salamat po mga amigo-amiga, gwapo-gwapa, salamat sa Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit na nagbigay ng mensaheng ito ngayong araw na ito. Ezekiel 21, ito binasa ko ngayon. Dahil ito ang binigay sa akin, kung kayo'y nakikinig, salamat po. Salamat ng maraming sa inyong lahat at syempre sa Panginoon. God bless everyone.